Kumpanyeras na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanyeras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanyeras. Dos Kumpanyeras. Pinas, ito po ang programang Dos Kumpanyeras at kami po inyong nakakasama tonight. Live na live ang mga panyera ng bayan. Ako pa si Attorney Rina Seco. Ako naman po si Attorney Cam Cheryl Adami Molina. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Kumpanyeras. Na-miss niyo po ba kami? Kami po nung Friday ay may hearing out of town, kaya magkasama po kami ni Attorney Cam at ang napanood nyo ay replay. Pero po ngayon ay live na live ninyong napapanood ang Dos Kumpanyeras at tatalakay natin itong ipinadala ng isa nating listener. Sabi niyo gano'n, Attorneys, ninakawan ko ang titulo ng lupa ko. Yan po ang tatalakay natin tonight. Pero bago yan, meron pong good news dahil may malaking bawas presyo sa presyo or may malaking bawas presyo sa petrolyo bukas. Sa anunsyo pa ng oil companies, 3 piso bawat litro ang tapyas presyo sa diesel. Gayun din, nasa 70 centavos bawat litro ang kabawasan sa gasolina. 2.30 bawat litro naman ang gagawing or magiging kabawasan sa kerosene. Kaya bukas na po kayo magpakarga. Yan. Attorney Cam, may isa pang good news para sa mga supporters ni dating Senador Leila de Lima at bad news para sa mga tumutuligsa sa kanya. Dahil matapos po ang higit 6 na taon, lalaya na po sa kulungan si dating Senator Leila de Lima dahil inaprubahan po ng Muntinlupa Court ang kanyang piyansa na sa nalalabi niyang kaso ukol po sa illegal drugs. Base po sa kumpirmasyon ni Attorney Bonita Cardon, ang abogado po ng dating mambabatas, pinaboran po ng Muntinlupa Regional Trial Court, Branch 206, ang kanilang apela na pansamantalang makalaya si dating Senador de Lima. Nauna nang pinawalang sala ng korte si de Lima sa kanyang kaso sa Branch 204 at Branch 205 na iniharap ng Duterte administration. Isa-isang humihina ang mga kaso laban kay de Lima matapos bumaliktad ang ilang mahalagang testigo laban sa kanya. Kabilang na po ang dating matataas na opisyal ng pamahalaan. Ayan. Dos Kumpanyeras. Pero si former Senator de Lima na siya, no? Hindi na siya senador sa ngayon. Okay. Anyway, Attorney Cam, may isa pang news. Alam niyo bakit? Nagpiyansa po ngayon si dating Secretary at ngayon ay kongresista. Tama ba? Tama lang kaya, no? Kongresista pa si Janet Garin. Yes, nagpiyansa naman siya sa kasong, I think, graft and corruption. Anyway, Attorney Cam, tatalakay natin yung tungkol sa ninakaw na titulo ng lupa. Batay na rin po sa isang mensahe na natanggap natin sa ating DZRH Dos Kumpanyeras. Ayaw niya pong ipabanggit ang kanyang pangalan dahil malamang yung kanyang mga kamag-anak o maaari din yung nagnakaw sa kanyang titulo na sinasabi niya, tagapanood o tagapakinig din ng Dos Kumpanyeras. But if you have questions po, no, na related sa ating topic tonight, no, na walang titulo, I know we have discussed, no, yung mga kung sakasakali na nawala ang inyong titulo, hindi isinusurrender ng halimbawa pinagbilhan ninyo o kung sino mang nag-iingat dito, natalakay na po natin ito. But this is a sequel and of course, kada kaso po, kada depende po sa facts ay naiiba ang mga applicable na legal provision. Kaya I hope you stay tuned and hanggang 7:30 po tayo ng gabi. At syempre, meron pa rin po tayong DZRH Malakas promo tonight. Dos Kumpanyeras. Ayan. At paano sila
sali sa ating DZRH Malakas promo, Attorney Cam? Napakadali lamang po. I-like, follow, and share lang po ang ating DZRH Dos Compañeras Facebook page. At doon po kayo mag-private message sa amin kung alam niyo po ang kasagutan sa aming Malakas online promo. Sa mga gusto naman po manood, makakita sa amin ang live, pwede po sa Facebook, hanapin niyo po DZRH News, DZRH News Television at DZRH Dos Compañeras. At kung kayo nanonood sa YouTube, nasa YouTube din kami. DZRH TV 4K live stream. Pero Attorney Cam, bago tayo magpatuloy, kasi nung Friday pa ito nagpapabate, magandang gabi po muna sa lahat ng mga engineers dahil pinapalakas nila ang signal natin ngayon, Attorney Cam. Siniset up nila ang bago nating digital transmitter. Wow. At makakaasa po kayo ng mas pinalakas na signal at mas malinaw na signal ng DZRH Radio at yung mga na Malanday Transmitter Technical Personnel. Pinangungunahan po ng ating department head si Engineer Albert Songko, gayon din si Engineer Saldi Ketaleg, si Bebot Latumbo, gayon din Alan de la Serna, Mar Lingbawan, Leo Siguro, at Boy Amestuso, gayon din si Oyat Claudio and yung mga security guards natin doon. Mabuhay po kayo! Pag humina ang signal namin, lagot kayo kay Attorney Cam. Pero thank you very much at mabuhay po kayo. Alam niyo po yung mga technicians, bihirang-bihira ninyong marinig ang mga yan. Pero sila po ang mga tao na naghatid sa inyo ng aming mga boses sa ere. Ayan. Without them, ay hindi natin alam kung paano, Attorney Cam. Yes. Maraming salamat din po sa mga nanonood sa atin ngayon sa DZRH News, sa Facebook Live. Lagi silang nakatutok. Ayan, marami nang nanonood sa atin. Sina Emma Samiliano, Amormio Duklayan, at Zoraida Nieves Pagliorina. Magandang po. At nakatutok din sa atin, Attorney Cam, si Joseph Limor, Tita Ami Miraflor Garcia, gayon din si Erlinda Gonzalez, Kenneth Arevalo Hilo Campo, at of course, Eduardo Narvaez, gayon din si Gael Enriquez, na Imbag Arabi, Ma'am Grace Recta and Roxanne Costo, Valentino Poncia, and syempre, mawawala ba si Rome Asuncion, Richelle Adarlo, at sino pa ito? Si Richelle, at pareha pala yun. Gayon din si Je Gonzarin Almoguera. Ayan, Attorney Cam, yung mami mo, bati mo na. Binabati natin sila Mama Vita, Nanay Connie Vista, and of course si Mama Sinta ng Olonga po. Magandang gabi po. Yan. Tutok lang po dahil magpapatuloy ang ating talakayan. Ilan po muna ang mga paalala. Nakakasama pa rin po ninyo ang mga panyera ng bayan. Ay, nandito pala sa ating Attorney Cam, nasa ating YouTube. Nabasa mo na ito? Si Rolando Miranda de la Cruz at Christian Carlo Villarasa, Pancho Sabordo Jr., at Kenneth Villarosa Arceo. Si Buddy Camposano. Yan. Salamat. Yun. Sa pagtutok lagi. At abangan po ninyo yung Malakas online natin, Panyera. Meron tayong question, no? Kasi tayo, ibibigay ko na ba? Oo, baka may mga iba dyan talagang excited ba? Parang excited Christmas bonus lang. Siyempre naman. Speak of Christmas bonus, sana naman yung mga employer natin ay magbigay na mas maaga. Oo, para po makapag-shopping. Anyway, ang ating Malakas question tonight, ano po ang uri ng right ang maaring igiit laban sa ibang tao? Yan. At yung pong sagot dyan ay malalaman ninyo sa ating talakayan later. Kami pa rin po inyong mga nakakasama tonight, ang mga panyera ng bayan. Live na live po, Attorney Rina Seco, Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. at kami po ang Dos Compañeras. Dos Compañeras. Dos Compañeras. Live na live po, Dos Compañeras, kasama ang mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Rina Seco. Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. At tinatalakay po natin yung mga problema ng mga ninanakawan ng titulo. Sabi nila, okay lang yan ang manakawan ka ng titulo, wag lang ng pag-ibig. Tsaka alam mo ba, yung pag nanakawan ka ng titulo, pwede mong Pwede meron mong kang mas madaling bawiin. Pero pag nakagawan ka may ng remedial pag-ibig, meron kang remedyo sa batas, pero pag inagawan ka ng pag-ibig, nako. ay sabi nga ng korte, 'di ba, ng Supreme Court, hindi ka pwedeng mag-legislate
legislate ng tungkol sa puso. Oo nga naman. Dahil di ba kapag iniwanan ka, hindi mo pwedeng, Judge, pabalikin mo sa akin ang asawa ko. Oo, Walang ganun. Judge, ipahabeas corpus ko. Yung asawa ko, hindi ko makita. Oo, lumalabas ng bahay, i-restraining order ko. Magpapa-RTO ako, Judge, para hindi siya makapagkita sa kanyang Wala pong mistress. ganun. Walang ganun. Mas madaling solusyonan, Attorney Cam, ang problema sa lupa kaysa sa problema sa puso. Dos Compañeras. Ayan. At ang tinatalakay po natin ay kapag kayong ninakaw na titulo ng lupa, hindi titulo ng inyong kasal. Aray. Ayan. Ang titulo po, ito yung under sa Torrent system, ito yung indefeasible proof of ownership. Paulit-ulit nating tinatalakay ito. Attorney Cam, anong ibig sabihin nito? Hindi siya basta-basta. No? Magagapi, diba? Ang galing kang Tagalog. Magagapi, oo. Magagapi or matatalo ng kahit kahit anong ebidensya except kung mapatutunayan na nagkaroon ng panloloko, fraud, pandaraya sa pag-secure nitong titulo na ito. Katulad na lamang noong mga pinekeng titulo o pinekeng dokumento kagaya ng hindi peking duck. Deed of sale, deed of donation, deed of assignment, yes. Special power of attorney, deed of exchange. Yes, yung mga ganon. So, yun po ang maaaring basihan, yung mga pineke, yung mga dokumentong ito, ang maaaring maging basihan para matalo, maisang tabi at mapakancel ninyo yung initial ng Registry of Deeds na transfer certificate of title o yung TCT na tinatawag. Dos Compañeras. Kaya pansinin po ninyo, di ba, kapag kayo po ay may mga tituladong properties, madali po makipag-transact. Madali ibenta, madali po siyang ipakita, di ba, no? Pag halimbawa, wala po kayong titulo dahil puro tax deck lang, ang hirap ibenta ng mga Tsaka property na ganun. Mas malaki ang value ng property mo if you have a clean title. Clean title, wala nang annotations, walang adverse claim, walang notice of list pendants, malinaw, pati tax declaration ay maayos, yung tax cert, ang tawag doon, Attorney Cam, yung proof of payment, updated ang amilyar, malinis ang titulo. Malinis pa to, malinaw pa to sa mata ng lola mo. Titulo na to, uy, clean title, di ba? At kapag may Torrance title ka, ibig sabihin, Attorney Cam, yun ang pinakamabigat, pinakamatibay na ebidensya ng inyong pagmamay-ari. Yes. Ayan. Pag pinag-usapan natin, Attorney Cam, ang title, kakambal niyan ang tax declaration. No? Ano naman yung tax declaration? Ito naman yung dinideklara mo for tax purposes ang property. No? So, ibig sabihin, ang real property. So, ibig sabihin, Attorney Cam, ito ay hindi talaga siya katibayan ng pagmamay-ari. Katibayan lang siya na meron kang interest sa property. But of course, coupled with yung possession, no? Kung halimbawa, nagbabayad ka ng amilyar, at ikaw ay nakapwesto sa property later on, pwede mo siyang maging basehan ng claim para sa pagpapatitulo ng property. Dos Compañeras. Ang Torrance certificate or Torrance title ay ni-issue po ng Registry of Deeds sa Registry of Deeds na nasa ilalim ng Land Registration Authority. Now, ito naman pong tax declaration ini-issue ng Assessor's Office, Local Government Unit. Munisipyo o kaya ay syudad. Ayan. So, yun po ang pinagkaiba nila. Yung tax deck, hindi po yan, prima facie evidence lang yan ng inyong maaring pagmamay-ari. Anong ibig sabihin nito? Kumbaga, interest pala sa property. Kumbaga, hindi pa yan yung pinaka-ebidensya. Yes. Ayan. Dos Compañeras. Pagpapalagay pa lamang, bakit? Kasi ang palagay lang kasi hindi mo nang babayaran kung hindi yan sa'yo, kung wala kang interest. Sino ang nasa matinong pag-iisip na babayaran ang property ng iba, maliban na lang kung may interest ka sa kanya, di ba? Ayan. So, magandang gabi po muna sa inyo, Aunt May, Divina Flores, and of course, Michael
Victim po ba ito, Attorney Cam? At maraming iba pa. Ayan, sabi niya, bakit daw sa radio streaming? Wala daw ang DZRH. Sige, pa-check po natin yan. Bakit wala yung sa radio streaming Paki-double natin? check nga. Yung mga engineer, itong mga taga-IT ang mag-check niyan, Attorney Cam. Dahil magkaiba po ang aming radio and TV. Ayan. Yes. Fortunately, we are both nasa radio, nasa TV, at saka nasa digital. Ayan. Now, ay kita niyo po kaming lahat dyan. Kahit isa niyo po i-search. yes. Ang pagmumukha namin ngayon, ang nakikita niyo sa TV tsaka sa may digital. At ang boses namin naman sa mga radio station. Kapag ka po pinag-usapan, itong pinag-uusapan po natin, ito yung mga karapatan na tinatawag natin na real rights. No? It's contrary to personal rights. Ano pag sinabing real right? Ito yung karapatan na pwede mong igiit kahit kanino, no? Enforceable against the whole world or enforceable kahit sa mga hindi kapartido doon sa inyong transaksyon. Yan. Sa mga third parties. Sa mga third party. Dito lang yung third parties na di ba? Hindi masamang pakinggan. At yung third party, Attorney Cam, no? Na pwede mong labanan. Yan. Unlike this, totoo naman kahit sa marriage. Kala ko, hindi pwedeng labanan. Lalabanan natin yung mga third parties na yan. Kahit sa marriage. Yan. Anyway, Attorney Cam, no? Kapag ka po ganito, ito yung tinatawag na real right. No? Real right. Totoo ito. Pwede mong ipangalandakan at i-enforce against kung sino man na nag-iingay na hindi akin to or ano baga, nagsasabi na may interest siya sa property. So yun po ang tinatawag na real right. Dos Compañeras. Now, ang tanong, paano naman, Attorney Cam, kung ninakaw nga yung property? Aba, syempre, pwede mong ilaban ito kahit kanino for as long as ikaw ang nagmamay-ari ng property. Sa paanong paraan? Yan. Ito nalalabas. Ano na ba ang pwede pong gawin kapag ninakaw ang titulo mo? We have previous discussions of, ang tawag doon, nawala, ayaw, anong tawag na? Ibigay. Kinukupit ang titulo ng property. Halos nagkakapareho lang din po sila ng proseso. And tanong, Attorney, pwede ko bang kasuhan ng theft, robbery, qualified theft, itong pagnanakaw ng titulo ko? Depende po. Again, we go back. Yung previous talakay natin, yung tungkol sa theft, robbery, at saka qualified theft. No? Maaari din po mag-apply ito kung paanong kinuha yung physical na kopya lang ng titulo. Pero pag yung lupa na ang ninanakaw, ibig sabihin, land grabbing, ibang usapin na po ito. Ayan. Mahirap yung land grabbing. Tapos sabihin mo, theft yan, theft. Kinukuha na yung lupa mo. Ibang usapin po yun. Ang pinag-uusapan natin, yung pagnanakaw ng physical na kopya ng titulo ng property, hindi pa yung pagmamay-ari dahil ang pagmamay-ari kapag kanina nakaw na noong mismong property, ibang usapin po yung dapat na maging talakayan doon. Dos Compañeras. Now, syempre kapag ninakaw ang titulo mo, nawawala, isama na din natin nawawala, nasira, nasunog, unang-una mong gagawin, syempre, affidavit of loss. Kung hindi mo alam kung sinong nagnakaw or hindi mo na siya mahanap talaga. Pero may sapantaha ka na, ninakaw ito. O kaya naman, nagkaroon ng sunog, nagkaroon ng earthquake, tapos talagang kahit na anong gawin mo, hinanap mo na yung kasuluk-sulukan ng bahay nyo, hindi mo talaga makita yung titulo. Ang gagawin? Affidavit of loss. No? Itong Attorney Cam, common itong naririnig natin yung affidavit of loss. Mawala ang ID, mawala ang kung anong pagmamay-ari, ma-except yung asawa. Pwede ba yun? Ay, affidavit of loss. Nawala po yung asawa ko mag-affidavit of loss ako. Bahala na sila kung sino makakuha dyan. So, usually, ginagamit po natin yung affidavit of loss kapag tayo po ay pupunta rin ng mga notaryo, notarize natin ito ipapa-notarize natin. Yes. Sa legit na abogado, notaryo publiko. No? Take note again, hindi po lahat ng abogado ay nagnonotaryo. Meron pong special commission. Hindi po commission na porsyento, kundi commission authority, no, para mag-notarize. Ayan. Yun. So yun po yung pupuntahan natin. Dos Compañeras. At syempre, doon sa affidavit of loss, doon po ay nakasaad kung paano nawala. Maring ninakaw po pero hindi ko po alam kung sinong nagnakaw. O maaring nasunog po. O maaring kinain po ng anay. O maaring, kalat ka lang, nawala mo talaga. Lutang ka lang, gano'n. Or
nabasa at hindi na mabasa. mabasa. Ayan, kapag tayo ay binaha o kaya binagyo, nasirang bahay natin, nasama ang mga dokumento, o nasunugan tayo, nadamay ang ating mga titulo ng property. So, importante po na nakasaad doon kung paanong nawala o paanong nanakaw ang property natin. At syempre, Attorney Cam, itong mga detalyeng ito, no, dapat naka-indicate din dito anong specific na detalye nitong title ng property mo. Otherwise kasi bakit kailangan mag affidavit of loss? Kasi kakailanganin po natin ng affidavit of loss pag sakaling mag-a-apply na tayo ng bagong kopya ng titulo ng property. Dos Compañeras. Kaya, di ba mga igipanyera na sabi nga namin, pinapaalala namin sa inyo, total digital naman na po. Picturean nyo na yung mga titulo ninyo. Kasi yung mga detalye po niyan, like yung TCT number, yung particulars, di ba? Yung technical description. Yes. Yun yung napaka-crucial. Yung technical description. Dahil mahirap yung tandaan din. Maaring ma-memorize nyo yung TCT number. But just the same, kasi mag-reproduce po kayo ng inyong title. Bakit? Dalawa lang po kasi ang original na kopya ng titulo ng property. Yung isa nasa pamumuposesyon or sa possession ng Registry of Deeds at yung isa yung nandoon sa may-ari kung pwede namang binigay. Basta dalawa lang po, no? Tapos, yun pong kopya ng may-ari ay tinatawag na owner's duplicate copy, no? Original pero duplicate, no? Yun po naman ay duplicate noong nandoon sa Registry of Deeds para yun po ang ikukumpara kung sakasakaling mo may issue, ninakaw, or kung ano man. Yun pong dalawa ang pagkukumparahin dahil dapat na magkatugma ang detalye ng nasa inyong posisyon at ng detalye ng nasa posisyon ng Registry of Deeds. Kapag ka naiba yung detalye nung sinasabi ninyong kopya ng title ninyo, malamang po ay peke yan. Dahil dapat yan ay, kumbaga, sabi nga nila ay carbon copy, parehong-pareho ng nandoon sa Registry of Deeds. Unless, of course, merong mga annotation na hindi nyo isinurrender yung kopya ninyo at merong mga involuntary mga annotations na nandoon sa document na naiwan sa Registry of Deeds. Dos Compañeras. Kumbaga dapat babangga yan. Oo, pagbabanggain sila. No? Dapat ay consistent, pareho, walang naiiba. Technical description, pangalan ng may-ari, lugar, ano pa ba? Kasi kung halimbawa sa inyo nagbago yan, ang presumption of regularity ng Registry of Deeds. Oo. Diba? Ang controlling ay yung nandun sa Registry of Deeds. Ayan. Ayan. So, no, kapag ka po ganito, syempre nagka-affidavit na kayo, yun po ang isasabit ninyo sa Registry of Deeds at yun naman po ay i-annotate doon sa sa kopya ang nandoon sa Registry of Deeds at saka kayo hihingi ng certified true copy. Ang certified true copy, no, na nag-i-indicate na nandoon na nawawala ang kopya ninyo, yun po ang gagamitin ninyo sa pagsasampa ng kaso. Ay, attorney, bakit ako magsasampa ng kaso? Kasi po, no, kaya pakaingatan ang kopya ng inyong titulo. Kasi, no, kailangan po ninyong dumaan sa korte para ma-issuehan ng bagong kopya ng titulo. Hindi po yan kagaya ng inyong birth certificate, marriage certificate na isang dot-dot lang sa cellphone, pwede ka nang magkaroon ulit after 2 to 3 days. Makapagpa-deliver ka na ng kopya. Papadeliver, bayaran mo lang via kung ano mang money up meron ka. Hindi po pwede yun kasi kung halimbawang lahat tayo magkakaroon ng maraming kopya ng titulo, danger po yun. Iniiwasan po natin na magkaroon ng paglaganap or pagkalat ng mga kopya ng titulo na ito. Dahil bakit? Kasi kapag ka itong title na ito ay isinurrender sa Registry of Deeds, kalakip ng mga pineking dokumento, ay dahil ito'y original, maaring malipat po ang titulo ng property sa pangalan ng sino namang nameke ng dokumento. Dos Compañeras. Kaya wag pong anong tawag doon, Attorney Cam, yung pakalat-kalat lang wag burara. Wag po kayong burara sa mga importanteng mga dokumento. Yes. Takaw mata yan. Bumili po kayo ng mga clear book para alam po ninyo. And again, i-digital nyo na po, picturean nyo po. Yan. Pwede din po kayo siguro one of these days tatalakayin natin paano yung e-titling. Maganda. Kasi malaking problema kapag
yung kopya, malaki rin problema kapag yung kopya ng titulo na nandoon sa Registry of Deeds ang nawala, Attorney Cam. Uy, syempre. Kahit silang nakawala, ikaw pa rin ang magpapareconstruct. Yes, ikaw ang magbabayad. Dos Kumpanya. At take note po, may publication requirement po ang pagpapagawa nitong bago. Saan? Ay, Official Gazette. Ay, National Printing Office pala. National Printing Office. Kamahal-mahal at pila-pila ang pagpapa-imprenta dito. Ayan, sabi nga nila parang 1 taon na daw. Isang taon? Oo. Bago ma-print? Kasi ang dami nakapila at Attorney Cam. Anyway, ayan. So, kapag ka po meron na kayo ng kopya na ang certified true copy bearing the annotation, saka po kayo magsasampa ng petisyon sa korte para po ma-issue kayo ng bagong titulo. Actually, may mga pagkakataon naman, Attorney Cam, no? Kapag ka ito ay nasa possession lamang, hindi talaga nawawala, no? Isa pong opsyon, kung alam ninyo kung nakanino ang kopya ng title, hindi po kayo mag-execute ng affidavit of loss. Ang gagawin po ninyo, magsasampa pa rin kayo ng petisyon, no? After ninyo makapagpadala ng demand letter, para naman i-compel ang taong nag-iingat ang taong naghahawak nitong kopya ng titulo na ito na isurrender ang kopya ng title. Dos Kumpanya. At kapag hindi isurrender, no, at nagmamatigas, pwede po, no, after mag-desisyon ng korte, sinabing, oy, isurrender mo dito, ibalik mo. Pag hindi pa rin, pwede pong mag-issue ang korte ng sabihin na, i-cancel na lang natin yung nandun kay ABCDEFG na title. I-cancel na natin at mag-issue na lang tayo ng bago. At yung ita namang inutusan niya na isurrender ang title na ito, pwede siyang i-cite for contempt of court. Ayan. So halimbawa po niyan, may uso po ngayon yung mga nagsasangla ng titulo sa mga kapitbahay, di ba, Panyera? So, nabayaran na, ayaw isurrender. Yes. Yung mga anak, di ba? Yung mga anak, minsan ang problema, mga magulang nag-uusap, pag binayaran na ng mga heirs, no? Yung anak nung pinagsanglaan, ayaw na ibigay. Yun. Yan, pwede po yan. No? Mag-file po kayo ng petition para isurrender yung title. Total naman po, nabayaran na ng buo. Diba? Yung kanilang pagkakautang. At ito, in relation to that, Attorney Cam, there's a question here. May mana po kami ng kapatid ko na nasa mother, si Carla Ramos, may mana po kami ng kapatid ko na nasa mother title pa. Ang problem lang po, hindi po kami in good terms ng kapatid ko. Sa akin po kasi iniwan ng mama ko ang kopya ng titulo, pero ninakaw po niya. Ayan. So, ibig sabihin ko, owner sila dito, Attorney Cam. Dos Kumpanieras. Actually, may karapatan din po siya sa kopya ng titulo. Bakit? Abi, kayong dalawang may-ari, co-owners kayo. So, hindi niya pwedeng nakawin ang pagmamay-ari din niya. Dahil since co-owner siya doon. No? Ang maaari mong gawin, hindi mo na i-compel na surrender. Ang gawin mo, di na kayo, maghati na kayo, isettle na ninyo ang estate, no? Para hindi na kayo nagkakagulo at wala na kayong pakialaman sa isa't isa. Kaya lang, Attorney Cam, medyo magiging madugo ito kung hindi kayo nagkakasundo. Because kung hindi kayo nagkakasundo, you will have to go to court para sa judicial settlement of estate. Tsaka isama nyo na din yung partition para isahan na lamang. So, yun po ang mangyayari sa inyo. Kaya importante, kayo po ay nagkakasundo sa settlement ng estate ng inyong mga magulang o kung sino mang namatay na kayo, bahagi kayo ng mga tagapagmana. Next, Attorney Cam. Ito nga sabi, mayroon po akong tito na ninakaw ang titulo ng lupa ng tatay ko. Pero patay na po ang tatay ko. Nailipat ang titulo sa pangalan niya through deed of sale at ginaya niya po ang pirma ng tatay ko. Nag-file na po kami ng adverse claim. Ano po kaya ang action na pwede namin gawin para mabawi po ang aming titulo at saka mapawalang bisa ang titulo niya. Okay. Since ina-allege mo dito na yung deed of sale ay in-execute dahil may forgery, no? Ginaya yung pirma ng tatay mo. Kapag napatunayan po kasi ito, wala po talagang nai-transfer na title o karapatan doon po sa tito ninyo. So, ang gawin po ninyo, mag-file po kayo ng complaint ng Declaration of Nullity of the Deed of Absolute Sale. Ayan. At cancellation na din ng cancellation title. ng title. Para, ano at po? At nalipat yung on title, on paper, nalipat ang ownership, di ba? Di,
isama nyo na din po ang reconveyance. Yes. Ano reconveyance? Recovery of ownership. Mangyan din kayo ng danyos perwisyo. Damages. Oo. Lubos-lubosin na ninyo. Pati natin yung cost of suit. Bakit? Aba, hindi ka naman i-charge mo sa kanila. O hindi mo naman kailangan pumunta sa korte kung hindi ninakaw yung titulo at hindi mo nagmaniobra ng mga kung anong dokumento. Hindi ginaya ang titulo. Yes. Ito yung mga ginagawa ng mga medyo masakit man sa kalooban, mga magkakamag-anak na malapit sa'yo na alam ang pirma mo, alam ang detalye ng mga information sa iyong ID. Kaya wag pakalat-kalat ng ID. Ito rin po yung kagandahan ng ating Data Privacy Act na hindi tayo masyadong conscious. Kaya yung mga mahilig mag-take ng picture dyan ng kanilang passport, ng kanilang ID, wag nyo na pong binabandera sa social media ang detalye ng inyong mga IDs. Bakit? Maari po itong gamitin, no, ng mga masasamang loob against sa iyo, sa mga peke ng mga titulo, pirma mo sa mga properties na gustong kuhain sa iyo, agawin sa iyo, or gamitin sa mga scam. Yan. Yung mga gahaman mong kamag-anak, sakit man sa pakinggan, pero meron at meron talaga. Hindi natin nila lahat, meron at meron talaga. Pero Attorney Cam, meron muna tayong Flash Report. Flash Report! Si RH5 Val Gonzales ay may report po kaugnay sa paglabas na ng kampo krame ni dating Senator Leila De Lima. Val, magandang gabi sa iyo. Nalabas lamang dito sa gate 2 ng Campo Crame itong coaster na sakay itong si dating Senador Leila De Lima. Kwartyado ito, attorney, ng mga tauhan ng Philippine National Police at kami ay patungo rito sa Cubao. Pumasok na kami dito, pumapasok na dito sa bahagi ng Pituason mula sa Main Avenue, dumiretso ng Cubao at papasok kami ngayon, kumanan dito sa may bahagi ng Pituason dito sa Cubao, Quezon City. At patay doon sa informasyon ay magkakaroon ng isang press conference ang kampo nitong si dating Senador Leila De Lima dito sa isang hotel dito sa Araneta Center dito sa Cubao, Quezon City. So ulitin ko lamang, matapos ang mahigit 6 na taon, halos 7 taong pagkakakulong sa PNP Custodial Center dito sa Campo Crame ay tuluyan nang nakalaya pansamantala itong si dating Senador Leila De Lima. So, ngayon ay nandito na kami sa bahagi nitong Araneta Center dito sa Cubao, Quezon City at mukhang mayroon pa siyang mga taga-suporta na nag-aabang sa pagdating dito ng dating senador. Mula rito sa Araneta Center dito sa Cubao, Quezon City. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Flash Report. Flash Report! Maraming salamat sa iyo, Val Gonzales. Ayan, nakalabas na daw po ng Campo Crame sa dating Senador Leila De Lima. Ayan. Bigyan mo pa kami ng update later. Dos Compañeras. Attorney Cam, pakiulit mo nga dahil may nagtatanong tungkol doon sa ating Malakas promo kung saan dalawa ang mananalo. Ay, hindi mo naku. Hindi mo na G. Hindi ko sinend. Ano yung karapatan? Anong tawag doon sa right? Anong right ang maaaring igiit laban sa ibang tao? Dalawa yan. Isang personal na sa inyo lang magka-transaksyon at isang real right. Yung na pwede real mong po igaat o real. Hindi po R-E-E-L, kundi R-E-A-L. Yes. Dos Compañeras. May nakita ka sa kumpanyera nagsisend ng mga message. R-E-E-L. Ayan. Parang reels sa Facebook. Iba yung real na totoo yun. Iba po yun. Meron sabi dito, merong sumagot na ng affidavit of loss. Pero hindi po yun. No? Sabi ni Kenneth Arevalo, nadukot mento.
Nadukot Fidel din to. Aquino and of course Dayan Colantalagas at Mandawi Jr. Baron Felipe. Sabi ni Tita Ami Miraflor Garcia, nice topic. Si Ellen Jeronimo, attorney, sabi niya, paano pang procedure sa pagpalit ng title kung nailipat na sa ibang municipality? Example, Pasig ay dating Rizal and Makati at naging Taguig. Gastos ba ng owner? O syempre, gastos ng owner. Pero alam mo, attorney ka, marami ako hindi naman po kasi ito ganun ka-crucial. Alam niyo bakit? Kasi ito naman ay madaling ma-trace dahil hindi nyo naman it's not of your own making. It's not really an error. No? Although ang sinasabi po ng batas, walang anumang detalye sa dokumento sa inyong titulo ng lupa ang maaring palitan ng walang order ng korte. Although ito, since ito naman ay hakbang ng gobyerno na sabi na, oh, ito, Taguig na ito, ito, Makati, I see no reason, I see no rush para palitan ninyo ito. Ayan, sa ngayon. Dos Compañeras. Next, Attorney Cam. Ito, batiin lang natin yung mga nanonood sa may San Rafael, Tarlac, Donis, Bonagua. Good evening po. Always watching your program from Fiesta Communities sa Tarlac. Ayan, Ria Soto, Benjamin Lim, Cherry Balbon, and Pancho Sabordo. Ingat po kayo at sabi ni Luningning, sabi niya, ay ang sarap po pala na pakiramdam pag nabati ka sa radyo. Sino yan? si Luningning Balubon. Magandang gabi po sa inyo. Of course, Mary Grace Diakina God at si Marilu Palet. Si Saray Danievas Valerina, magandang gabi po sa inyo. At Cherry Balban. Ay, nabanggit na ba natin ito, Attorney Cam? Ito, may question dito, Attorney Cam. Ang sabi niya, Attorney, may deed of conditional sale po kami ni seller. Nagbayad na po ako ng 75% at yung kulang after niya maibigay ang original copy ng title. Sabi niya, bigyan niya sa akin after 2 months. Pero namatay po si seller na hindi pa naibibigay ang original title. Sabi po ng mga anak ni seller, canceled na daw ang sale kasi patay na ang mother nila at hindi naman fully paid ang property. At ibinibenta na po nila sa iba. Ano po ang karapatan ko? Dos Compañeras. Ito naman ay issue ng hindi pagsusurrender ng kopya ng title. Kapag, take note po, kapag ka-conditional sale, ang ownership ay natatransfer at the time of the full payment. No? Pero kasi, ang tanong, yun bang mga tagapagmana ay maaring kanselahin ang transaksyon entered into ng kanilang mga magulang? The answer is no. Bakit? Obligado po ang heirs, assigns, successors in interest na igalang ang mga transaksyon or kontrata na pinasok ng kanilang mga sinusundan ng kanilang mga magulang. Ibig pong sabihin, hindi basta-basta pwedeng mag-back out dahil lamang sa hindi pa nababayaran in the first place. Ito ay kasama sa kondisyon ng kanilang kasunduan na, hey, magbabayad ako, ibigay mo sa akin ang titulo, which is proper din naman. Kasi marami din ang nagiging problema kapag nagbayad ka na, tapos yung titulo hindi naman ibinibigay sa'yo. Yes. Sa lagi namin sinasabi, kaliwaan. Kasi Panyera, meron din akong na-experience na ganyan. Ito naman ay deed of donation, no? Parang ang usapan, babayaran yung kalahati and then i-transfer sa kanya. Pag na-transfer yung half, ibabayaran afterwards. So, ganun naman din. In fairness, hindi naman namatay. Sumunod naman. So, after ma-transfer sa pangalan niya, so sinurrender yung title, tas binayaran ng half. Diba? O, yun ang importante, no? At saka igiit na din ninyo na kaagad, no, na kapag kayo ay nagbayad na, magpermahan na kayo ng deed of sale or deed of absolute sale. Bakit? Kasi baka mahirap hanapin. Ako gaya niya na deads na. O, diba? Yun yung magiging problema. Correct. Ayun. So, ang maganda mong gawin ay, syempre, kausapin mo muna. Idaan sa, sabi nga ni Attorney Cam, maboteng usapan. Pagkatapos nito, kung hindi pa rin maniniwala, di, punta ka na kay attorney. Padala ka na ng demand letter para isurrender yung kopya ng titulo at bayaran mo na. No? At mag-execute na kayo ng registrable deed of sale or registrable document, no? Para hindi ka na rin mahirapan. At syempre, importante doon ay napanotary. Kung sakasakali naman na hindi pa rin, since nag-consult ka na din lang kay attorney at nagpagawa ka na ng deed of sale, lubos-lubusin mo na. Wag sampa ka na ng
hakbang or kaso sa korte, manghingi ka na din ng danyos perwisyo kasi yung pagkakataon na dapat ay napakinabangan mo yung property pero hindi ibinigay sa'yo. At yung abala mo. Yung abala mo. No? Yung pagbabayad mo ng abogado. Samantalang meron ka namang real right na pwede mong igiit laban sa kanila. Pagbayaran nila, hindi ba? Dos Compañeras. Anyway, Erlinda Gonzalez, gayon din Angelita Federico at Romel Palanca. Sasagutin ko Romel Palanca or namin Romel Palanca ang inyong question maya-maya lamang. Ngoyong Montes and sino pa ba ito? Ano tawag doon? Attorney Cam, malabo mata ko. Hilaria Pagunuran. Magandang gabi po sa inyo. Si Linda Dulay, sasagutin namin maya-maya inyong question. At magbabalik pa pang programang Dos Compañeros, ilan po muna mga paalala at ililibaradi. Magandang gabi sa iyo. And of course, birthday ngayon, Attorney Cam, ng kapatid ko. Kaya lang, ng kapatid mo? Kapatid ko. He left us in 2017. Ka-birthday niya si Prince Claren Tinyana, yung anak naman ni Nicole. So happy birthday po sa lahat ng nagsa-celebrate ng kanilang kaarawan. It's just sad na nanay ko ay November 6 ang birthday. Birthday din naman ng anak mo. Oo, diba? mga magkakapareho pero pala nawala dito, na ang nanay ko noong March. Birthday naman ng kapatid ko nung namatay ang nanay namin. Tapos yung kuya namin, namatay siya ay October 2 naman, 2017. Ayan. Yan. So medyo ngayon? Medyo emotional. Anyway, magbabalik pa ang programang Dos Compañeros. Ilan po muna mga paalala, Attorney Cam, ulit yung question natin, ano yung pwedeng igiit? Ano yung right? No? Anong uri ng right? Ang maaaring igiit laban sa ibang tao. Ang inyong screenshot na kayo ay nakatutok nga at nag-share ng ating live tonight. And of course, na kayo follower and liker ng DZRH Dos Compañeras. Ipadala lang po dito. By the way, ipopromote ko na dito, Attorney Cam po ay mayroong TikTok account. Pinapaabot na po namin ng 1 milyon, kaya feel free to follow. Hanapin nyo lang po sa TikTok si Attorney Cam. Dos Compañeras. At magbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Ilan po muna mga paalala. Ako pa si Attorney Rina Seco. Ako po si Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. At kami po ang Dos Compañeras. Dos Compañeras. Magandang gabi po sa mahigit. Ay, libo-libong nanonood natin ngayon. Magandang gabi po sa inyo. And of course, sa lahat ng mga nanonood pa na milyon-milyon mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Magandang gabi po sa inyo. Mabuhay po kayong lahat. Attorney Cam, may question kasi dito. Tinatalakay po natin ano yung ninakaw, nawawalang titulo. Itong si Romel Palanca, ano pong korte file ang kaso? At need po ba ng lawyer? Kailangan po ninyo ng abogado kasi meron pong mga technical na procedural requirements na syempre mga abogado lamang ang bihasa dito. Yung mga requirements kasi kailangan mga papatunayan dito. No? Yes. So yung mga kasi form and substance ang usapin kapag ka nagsasampa ka ng kaso. Importanteng detalye. Yes, oo. Para siya ay matignan kung ito ba ay merong probable cause o wala, no? Ito sabi ni may sister daw na may sister nagtatrabaho abroad, bought a property, tapos she let our older brother to stay doon sa property. Yung brother namin nagbabayad po ng tax for the property. Nagulat na lang po kami na nai-transfer na po yung property sa pangalan niya. Is it valid? So ito siguro, Panyera, bumili ng property, tapos pinatira yung kapatid, si kapatid nagbabayad ng pinagbabayad ng kanyang real tax, property siguro, at ayun nga, nagulat na lang sila, nakatitulo na doon sa pangalan ni brother. Ano yan? So una-una, ang gawin nyo po, i-check nyo muna sa Registry of Deeds kung halimbawang ang property talaga ay nakarehistro. Baka naman kasi ito ay marites lamang. No? Pangalawa, upon verification, hanapin nyo po yung ginamit na deed of conveyance. Papaano na ilipat yung property? Meron bang deed of sale na in-execute, deed of donation, o kung ano maman. At i-check nyo po kung papaano na ilipat. Dinaya ba yung pirma ng ate ninyo or what? So pag mga ganun po kasi, again, papasok po dito yung pandaraya, panloloko, forgery. Tsaka yung mga cancel documents, may question dito tungkol doon sa kinancel na TCT. Mayroon po tinatawag na trace back documents. So maari din po ninyong ma-check yan sa Registry of Deeds. Attorney Cam, kailangan ng kunin or pwede magpaalam na kami? Ongoing? We have to go?
O, kukunin natin? Okay, kukunin na daw po namin. Bukas na lang po namin i-announce yung winner. dalawang winners. Pero meron na tayong dalawang winners at magpapaalam na din kami. Dahil meron pong press con si Senator Leila de Lima at kasama doon sa press con si RH5 Val Gonzales, kaya hindi na po kami magpapaalam ng paligoy-ligoy pa dahil ipapasok na po namin sa ere si Val Gonzales para dun sa press con ni former Senator Leila de Lima. Val? Ako dito na sa isang hotel dito sa Novotel dito sa Araneta Center dito sa Cubao, Quezon City. Itong si Senator Leila de Lima. Sabi po na press ko nito ay basa ng statement dito si Senator dating Senator Leila de Lima. Kanyang sinasabi na siya nagsawang magkantahin sa kabila ng napakahabang panahon. Matapos ng 6 na taon, 8 buwan at 21 araw o 2,454 days, sa wakas siya ay malaya. Dito siya nagsawang magkantay sa kabila ng maraming mga kasamahan sa lipunan. Pakinggan natin ang press conference si dating Senador Leila de Lima. Filed my petition for bail. Nag-una, before, matagal na kami nag-file ng bail. So, always continuing to get my risk of that. It's just unfortunate that the previous handling judge denied it. And so when we filed our motion for reconsideration, I think it was in 13, we remain pretty confident that the merit of our application for bail will be recognized and upheld by the court. And it took this long, understandably, because the judge, with the new judge, they have to review the entire record of the case. We were actually expecting a ruling as early as September. As I said, we filed the motion for reconsideration in June. So, medyo tumagal, understandably again, and ito nga. And I think, kasi nakita ko nga, although ito pa nga nababasa, it was a thorough and extensive discussion of the merits of our motion for reconsideration. So it is a legal vindication because we were always confident. Although I cannot further make any comment about that, I have a lot to say about that. But, it's still pending. It's still pending. Maybe some of the problem. It's bail, it is conditional liberty, and it is efficacy. I'm not questioning my program here. Yung market administration po sinasabi ko nila po na the Justice System is working in the Philippines, and as part of your latest little victory, Justice Secretary Christine Bulla, this is the statement niya. It shows the independence of the judiciary that have always been safe from the beginning and that they are free to decide as they see. And reaction lang po sa statement po ni I actually accept this demonstration for respecting the independence of the judiciary and the rule of law. Ganun lang naman. As somebody said, the legitimacy of the judiciary lies in its independence. It's like, the legitimacy of the government and the legitimacy of the executive department or of the government, the elected officials lie in the vote of the people. So for judiciary, it's the independence. Without the independence of the judiciary, then we cannot say that the judiciary really has this legitimate standing in the scheme of things. So, tama yan na sinasabi na pinakita ngayon na we have a working system. Kasi matagal na nga namin hinihintay yan. When the market administration came in, there was some hope, at least in my case, that justice will happen. And kasi nga, I always knew that while the former president was in power, I will not be set free because my persecution was his project. So how can I be set free during this term? So nagbago ng administrasyon, may pag-asa talaga
At umasa talaga ako ng umasa na makakamit ko yung hustisya at malalaman natin yung katotohanan about my innocence. But again, ayaw ko na muna dagdagan yung mga ganyan statement. Then ginasobrahan na lang. Thank you, sir. One question po for Val. any message po for Sen Laila now that she's free and that you Val. can message her again? Val Gonzales. Yes, right. Yeah, okay na. Oo. At least nakuha na natin yung gist ng kanyang sinasabi ni Senator De Lima. Maraming salamat, Val. Okay. Gusto ko natin invitation dito sa buong opposition. Quezon City para sa kaunawaan sa Pilipinas PCRH. Ako naman, Val Gonzales, back to you, right? Maraming salamat, RH5, Val Gonzales. Sa ilang saglit ang programang Lunas, Pilipinas ang oras, ganap na pong alas 7:33, 34 ng gabi.